Silang maghatid sa atin ng balita. Kasama sina Jobert at Derek Chap. Silang mga kasama natin sa oras na ang opinyon, talakayan at diskusyon. Tutukan sa OOTD. Secret, sir? Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba yun? Even Tito Soto didn't know about it. Ngayon lang nila nilabas. It's a very mysterious decision. Senator Joel Villanueva, bakit kaya biglang tumahimik tungkol sa di umanong secret decision ni dating Ombudsman Martires? Derek Ramsey, hindi naka-attend sa first birthday ng kanyang anak na si Lily at Ellen Adarna. Wala nang apelido ng kanyang asawa? Hiwalay na ba ang dalawa? Vice Ganda, tinatamaan si Heart Evangelista tungkol sa mga sira-sirang paaralan at walang reading materials sa kanilang lugar sa Sorsogon. Kwento ko sa iyo, may pinuntahan akong lugar doon sa probinsya nila Heart Evangelista na isang paaralan na walang reading materials. Pinagawa ko yung eskwelahan at nagpadala ako ng tulong doon kasi walang reading materials. Bulok yung paaralan doon sa lugar nila Heart Evangelista. I cried so much when I saw that school. Assistant ni Heart, nag-react at nakihula sa ating hula, tira! Tirahin na ito sa OOTD! We're here again! Ang saya-saya na! Naku, ang saya-saya mga OOTD sa alam ko. Ready na kayo? Alas 10 na po, kaya tara na. Pasok na kayo sa dati yung tambayan na ngayon na ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. With my nanay na ang OOTD naman ay touch of pink and purple. Yes. Kung naman yung nakikita ninyo at kung anong gusto ng mga inyong mga mata. Pero si nanay, kung anong gustong sabihin ng puso niya, yun ang lalabas sa kanyang bibig. Dahil siya ang political and showbiz official dome ng OOTD, Nanay Jobert Socaldito. Oh, thank you so much, mga kong anak. Direct Chef Manansala. My gosh, I miss you. I miss you. I miss you every day. I know. Oh, di ba? Diyos ko, si Pangkoy. Di ba klase Pangkoy, Nay? Humingi yata ng race. Ano sinabi mo na yan? Mas nauna pa sa kababirthday lang ni Miss Leanne kahapon. Oo. Ito si Pangkoy ang humihingi ng raise. Belated happy birthday, Leanne. Happy 16th birthday. Oh, wow! Of course, sa lahat ng mga nanonood ngayon, alam ko excited na kayo. Kaya diretso na tayo sa ating unang segment. This is it, Politics. Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba yun? Did you know about it? Nobody knows about it. The Supreme Court does not announce all of its promulgated decisions. Not every official of the government, lawyer, or lawyers of the Office of the Solicitor General would know the decisions of the Court of Appeals. If that will be one of our functions, wala na kaming trabahong gagawin kundi mag-announce na itong desisyon na ito ay pinirmahan ko ngayong araw na ito. Ayan, talagang pinag-uusapan ngayon. Si Senator Joel Villanueva ay medyo off the hook. Off the hook now because alam mo naman in 2016, remember yung PDAF scam ni Janet Napoles, remember that time, na habang siya ay member pala ng SIBAC, siyang representative ng SIBAC party list, no, to the House of Representatives, si Senator Joel, Senator Joel Villanueva ay na-implicate because of a 10 million fund, ang 10 million na budget para yata sa mga anik-anik na mga sa agriculture, basta doon sa kanilang area. Ngayon ay napag-alaman na hindi pala napunta doon, napunta ito sa another project na parang I don't know kung naging ghost project yun kasi yun naman ang issue dati kay Janet Napoles eh. Kumbaga in short, kumbaga nadawit siya sa PDAF scam. Kumbaga ilan sa mga personalities natin ay di ba nakulong pa nga sila Jinggoy, sila Bong Revilla, sila Juan Ponce Enrile, pero naligtas itong si Joel Villanueva despite the fact that in 2016 ay nagbaba ng kautusan ng desisyon dati si then Ombudsman Conchita Carpio Morales na siya ay talaga
talagang tawag doon ay Guilty. Yeah. guilty, no, on some grounds like yung sabi na yung ano mga kaso yung dishonesty, grave misconduct and everything. It has something to do with malversation of public funds, alam mo na. At isa sa mga plano ng ating ombudsman na bagong talagang ombudsman ay is-serve na nga sana itong problema na ginawa nitong si Senator Yung verdict na yun ni Conchita Morales ay iserve sana ni now ombudsman na Boying Rimulya, si Jesus Crispin Boying Rimulya. Ngayon, in the middle of this brouhaha, ay tahimik. Wala namang lumalabas, wala naman naglabas ng issue about this, yung tungkol sa na absuelto di umano pala itong si Joel Villanueva. Ito nga, lumabas sa biglang absuelto siya. Kasi binaliktad pala ni dating, yung pinalitan na ombudsman ni Boying na si Samuel Martires na alam mo naman, isa Duterte appointee, no? Ay yung pala, na-reverse na pala niya yung desisyon na yun. Natahimik, in secrecy, walang nakaalam. I don't know, kasi alam mo ako I don't mind. Wala namang problema eh. Kung meron naman talagang desisyon na gano'n, walang problema. Kumbaga legally ay hindi naman talaga pwedeng i-convict si Joel Villanueva. Pero I don't understand bakit hindi ito lumabas. Kasi napakalaking bagay noon, napakalaking usapin na yon para malaman sana ng tao that it was reversed at napagdesisyon na siya hindi guilty, di ba? Ito ang sinasabi ni Martires na wala naman siyang responsibilidad na araw-araw ay magpa-press con at sabihin niya kung sino ang mga ni-reverse niya at kung sino mga inakwit niya at kung sino yung mga hindi niya pinawalang sala niya. Pero huli na lang ito lumabas eh. Actually, during the time na nagsasalta si Rimulya na tungkol sa pinapadismiss niya sa Senado, itong si Joel Villanueva, walang argument si Villanueva, kung sinabi lang niya, it's just a harassment. Pero wala siyang sinabi that time, sa political harassment, wala siyang sinabi na absuelto siya. Kumbaga, di ba that time, nung una lumabas siya, wala siya sasabi na, hindi, absuelto na ako, di ba, gano'n naman tayo. Pero wala eh. Pero alam mo, sabi ko nga dapat sa mga ganitong mga bagay, tulad ng may mga bagay kasi sa korte, halimbawa nagpaano ka na, bumili ka ng lupa, may ganitong may mga kaso, ganyan, pinapublicize yan in a daily national paper Ito talaga wala, as in tagong-tago. Hindi nga niya nakita, tapos bigla nalaman na lang na talagang absuelto na. Ako na ito lang sa akin. Sa dami ng pagkakataon na nag-i-speech ang ating mahal na senador, kung paano niya ipagtanggol ang sarili niya, ikaw na sinabihan na may malversation of public funds ka, at isang malaking kaso ito, at biglang ikaw ay wala ka naman palang kaso, hindi mo sasabihin sa Senado? Na ikatatanggal mo? Di ba naalala mo yung huli niyang talumpati doon sa JIL? Wala siyang sinasabi na absuelto siya. Wala. I don't think he even knows na absuelto siya. Ang alam lang is that, kumbaga, may motion for reconsideration siya na sinabmit. Baka alam niya, pero he did not talk about it because he knows na ang kanyang pagka-absuelto, sa akin lang to ay baka dahil kakampi ko siya, absuelto ako. Pwede yun. Pero I don't think that he has that hindi niya hihawak yung resulta Wala pa siya ng papel. Wala siyang papel na napapatunay na siyang absuelto. Kasi kung meron siya, sa kaingay niya, sa ingay niya na parang puwet ng manok yung bibig niya pag nagsasalta. Hindi, yung bibig. Di ba? Ganun naman puwet ng manok mabibig. O puwet ng baboy. Di ba? Pag nagsasalta na putak doon sa JIL na nagwawala na siya. For him not to mention that, kung talagang alam niya, brag about it, na parang doon pa lang sa pamukha na niya, sampal na kagad kay Rimulya na, hoy, tumigil ka Rimulya, absuelto ako, hindi mo ba alam? Wala siyang ganun So ngayon, nung malaman niya, tsaka ngayon gumalaw kasi supposedly, last Friday, ay pupunta na si Rimulya sa Senado Magbibigay na siya ng letter para for the dismissal of ito si Joel Villanueva. Yung pala kasi, sabi nga, meron nga siya, totoo nga naman, meron siyang motion for reconsideration against that decision ni Morales na sinabit kay Martires. Pero nga, tahimik nga lang. Anyway, well, kung nandyan na lang at saka legal naman yung mga papeles, well, siguro naman, pwede naman sigurong ma-absorb because ang kanyang dahilan is finorge ang mga signatures niya. At hindi daw talaga sa kanya, sa Sibak Party List kundi sa buhay Party List. Ang buhay Party List kila dating Mayor Lita Tienza kasi Sibak kasi kung technicalidad. Pero sabi yata ng mga NBI naman, sa dinig ko sa napag-alaman ko ay para bang forge nga yung mga
mga papeles Pirma. na yung mapirma niya. Well, anyway, kung absuelto man siya dito sa kanyang dating 2019 na pending na case na ito, sa PDAF scam na ito, well, you can start from the new cases. Kung talagang meron naman pananagutan si ipapaliwanag mo kay Joel Villanueva, tungkol naman sa flood control projects, doon mo na lang siya tutukan, huwag na dito sa kasong nakaraan. Nakapuntos kahit papano si Villanueva dito of knowing na absuelto naman pala siya, tapos pero sinasabi niyo na sinisiraan niyo ako. So kung naabsuelto ako nung una, ngayon itong paninira niyo naman bago sa akin, I'm sure maabsuelto uli ako dahil hindi totoo yan. Or extremely the other way around. Baka dito ka mapuruhan. Kasi nga, yung absuelto mo nung una ay hindi mo nga alam eh. Di ba hindi ka nga nagputak doon sa JIL conference ninyo sa nagpapastor-pastor ka, nag-speech ka na nakatayo na lahat ng buhok mo? Nakita mo yun? Yung hair niya? Siyempre, nagsisinungaling. Uy, wow. Hindi, nagsisisis na siya. Nagsisisi siya. Edi wow! Ano pala? O, di wow. Di ba? Di wow. Talaga itong si Panggol. Hintayin na lang natin. Taga-Bulacan yan. Pero ganun na lang ang sama ng loob niya kay Villanueva para hindi siya nadyumbunan. Nadyumbunan! Baka yung mga, kasi yung mga baha-baha sa kanila sa Bulacan, si Lapag biktima palagi sinasama loob niya. Bulacan is Valenzuela. Valenzuela. Dating Bulacan yan. Bulacan. Pero Valenzuela is already a city, a chartered city. Huwag ka na nakikipag ano. Okay, back to you. Ayun mga kaibigan. So for now, si Joel Villanueva is acquitted for now because of that case. For now, and for case. tomorrow. For tomorrow, let's see. Let's see. Hindi ako sa akin, wala tayong karapatang maghusga. Yes. Pero sa lahat ng mga bagay na meron, mag-1 plus 1 lang talaga tayo. Pero yung iba kasi talaga ay naniniwala pa rin kay Joel Villanueva. Meron pa rin. Naman natin sila Kaya kailangan talaga, tama sinasabi ni Secretary Claire hindi pwedeng magpakulong ka lang ng ganon-ganon, tapos isang araw ay maaabsuelto dahil kulang tayo ng mga pruweba. Pero tandaan nyo to mga kaibigan, nung panahon ni Ombudsman Martires, yung mga Duterte babies nila ay safeguarded nila lahat. Eto tandaan ninyo, kasi kitang-kita naman natin ang kulay ng politika ngayon. Hindi tatantanan ni Remulla yan, si Joel Villanueva. Because I don't know kung kautusan yan o talagang kasama sa sistema nila na lahat ng makalaban ay pananagutin nila for whatever reason they have. Totoo yan. And that's a sad truth. That's the sad truth. Kung sino ang nasa posisyon, kapag kakampi ka, kahit may kasalanan ka, absuelto ka. Yes. Pero kapag hindi ka nila kakampi, naku, patay ka. Alam mo na Hahanapan ka. Kaya Joel, huwag kang pakampante. Naku, mag-ingat ka. Laban lang. Diyos ko, laban lang. Laban. Kung may lalaban ka pa. Kapag wala mga ebidensyang hawak ang ombudsman, alam mo naman si Remulla, hindi titigil yan. Diyos ko na Ikaw, Nay, bilang tao at hindi bilang, hindi bilang at lawyer, sa tingin mo, mali talaga siya. Yung ginawa na hindi sinabi ni Martires, o sino ba dapat na magsabi? Mali ang institution. Yung ombudsman. Dapat they should have publicized that. Or they should have at least informed the body. Because that person na convict or na pawalang sala ay senador. Yes, lalo't senador. At lalo on my part, halimbawa ako si Joel Villanueva, naku, pinress-release ko na kagad dyan. Para tapos ang issue, para mabawasan Sampal sa kanila. Kasi nga hindi rin niya alam, huli rin niya nalaman. Yun ang basa ko. Ako naman ay ayaw na lang niya at gagamitin kong itong bala para isang araw kung may makalaban ako, sasampalin ko sa inyo ang katotohanan. Pero may tanong dito ni-reverse ni Morales yung desisyon ni Martires, yung desisyon ni Morales. Baka pwede rin i-reverse ni Remulla yung desisyon ni Martires, depende sa ebidensya makakalap nila. Malalaman natin in the next days. Okay? Oo, abang lang tayo, kaya ang saya-saya manood. Kasi usong-uso reversal ngayon di ba? Kasi nga controversial. Wala Diba at least nag-jive, nag-rhyme, okay, next. Ikaw, Otisan, ako, pwede ka na mag-comment sa kung ano ang sa tingin mo. Sa tingin mo lang, opinion mo to. Sa bilang mamamayang Pilipino, sa kung anong nangyari sa pagsisikreto ng pagwawalang sala sa ating senador na si Senator Villanueva. Ay, nako. Ikaw na, hindi ako lang. Ano na? Dapat handa talaga ako palagi sa kung ano lalabas sa bibig mo. Kasi nagugulat pa rin ako. Diba tayo naman, we speak our minds. Yeah, pero ako sabi ko, dapat handa ako, pero kanina nagugulat na naman ako. Kaya diretso na tayo sa ating next segment, ang latest news ng showbiz.
Alam mo, nakakaawa rin to si Derek Ramsey, no? In fairness sa kanya, I love that guy, no? Mabait na kaibigan ko yan. Pero, sa mga nangyayari sa buhay niya ngayon, di ba, ang tagal ng usapin yung di umano'y paghiwalay nila ng kanyang asawa, na si Ellen Adarna. Recently, ay mga naglalabasan na unti-unti yung mga sad truths din na sinasabi natin. Una na rito yung pag-celebrate ng first birthday ng baby nila ni Ellen Adarna. Nawala siya. At nandoon lang po sa celebration yung mga kamag-anak na Ellen Adarna. Di ba, masakit yung para kay Derek because, kung gaano ka hands-on din yung si Derek sa kanyang anak at ang ganda ng kanilang relasyon dati ni Ellen. At ang sinasabi dito si Ellen ay parang tinanggal na rin yung apelyidong Ramsey sa kanyang mga social media posts. Kumbaga, bumalik siya sa pagka-Ellen Adarna. Kumbaga, sending a strong message na talagang wala na sila. It's a strong statement. Very strong statement. Na ako parang sa maraming pagkakataon, pinakita ni Derek kung gaano niya kamahal si Ellen Adarna. Bago pa sila ikinasal na, nakakaaway pa niya yata itong si John Estrada noong mga panahon nila. May mga selos-selos or something na gano'n. Tapos sa marami mga controversy nila together, they were together and they were like, we saw a loving couple. Yes. Tapos nung magkaanak na sila, lalong umusbong ang paniniwala, totoo na nga, at eto na ang lifetime partner ni Derek. It was also parang life-changing din for Ellen because before, di ba, she was considered parang labeled as a wild girl. Yes. Parang liberated masyado, can jump into one relation to another. Tapos nung kay Derek na parang nag-tamed na siya, that she became a housewife. Tapos hindi na nga sila nagtrabaho eh. Yes, kumbaga, di ba, hindi nga sila lumalabas na, nakatutok na sila sa kanilang pamilya, pagbuo ng pamilya, they had a daughter. Tapos ito nga, yung bata, doon na sila nakatutok, siya naging hands-on mom lang siya, ganyan. Tapos recently, parang Derek yata went out of the country. Went to Japan. Nag-Japan, parang I think nagninilay-nilay siya, kumbaga, nagpalipas. Soul search. Nagpalipas ng mga sama ng loob sa ibang lugar kasi syempre, mahirap din yung dinadala. Basta affairs of the heart, mga kaibigan. Alam nating lahat yan. It's really, really hard. Mahirap siya, no? Mahirap talaga siya. Mahirap. Yung walang matapang dito. Walang matalino. Walang matalino, walang handa. Nobody prepares for that. When it happens, when it comes, at saka it really will break you. At yun, in fairness kay Derek, hindi siya nakipag-away. Kumbaga, umalis siya, which should a gentleman do, no? Ganun talaga dapat ang mga gentleman. Pero yung uuwi ka rito, thinking na, alam ko, they were trying to patch things up, pero parang hindi na yata naayos eh. Kaya eto na, nag-celebrate ang anak niya na wala siya. Di ba? Ang sakit noon, first birthday ng anak mo. Ako nabilib lang ako sa mga ganyan mga pag-aaway ng mga artista na hindi nagsasabi ng mga negative sa isa't isa. Kasi madalas kapag naghiwalay, madami mga salitang lumalabas o siraan o parinigan, ganyan. Pero silang dalawa, they, mature naman din silang naghiwalay. Educated. Even si Ellen is educated. Alam ko, graduate yan, batang yan eh. She comes from a very affluent family in Cebu. Mayaman yan. At palagi natin iniisip na kapag ang taong minahal natin dati at naghiwalay tayo, may respeto pa rin dapat dahil nagmahal ka naman isang araw sa tao nakaiwalayan mo na nga lang ngayon. Ipagdasal natin yan kasi syempre hindi pa buo para sa akin yung paniniwala that si Ellen has changed really. Kasi pero hintayin natin, mukha namang decente naman ang papupunta nito. Sana ganun lang. Because kay Derek, sure ako dahil si Derek, every now and then, kahit noon pa, wala kang marinig na kapag nakipagwalay siya sa kanyang karelasyon ay nagkakasiraan sila. Wala naman so far. Alam mo ba, kinausap ko pa yung mga malapit na tao sa mundo nila, sa kanila. Kasi hindi raw nila talagang maintindihan kasi sila mismo hindi sila makapaniwala kasi nakita nila kung paano sila nagmagmahalan. In their own two eyes, parang imposible maghiwalay sila. Kaya nga Pero the things happen. Hindi talaga natin malaman kung anong nangyayari hanggat hindi natin nakikita ng dalawang mga mata natin. So ngayon, dahil wala na sila, umalis na rin si Ellen at saka yung anak niya, kasama ang anak niya, umalis na sa bahay. Yung kanilang conjugal home ni Derek Ramsey. I don't know kung saan siya nakatira ngayon. Napakasal pa sila Oo nga Pero for Ellen, to get married, it could have been something. Really love. Love talaga niya, si Derek. At saka nakitaan niya siguro ng security at alam niya na faithful. Pero what happened now? Ang pinakamahirap na when you're at the losing end. Ikaw yung umahabol at ikaw na lang yung natirang nagmamahal at yung manamahal mo hindi ka na minamahal. Yun yata ang pinakamalungkot. Ayoko mangyari yun na one-way traffic. Kumbaga, double standard. May naalala ko, ginawa kong poem nung college ako na parang sinabi ko, the greatest pain in life is not to die, but to be ignored by someone you love. Oh, sakit naman yun, love. Totoo yan. That's the greatest Kasi when you die, you don't know naman Di ba? Sabi nga ni Daddy Doc, Principal De Leon, whatever pains that you go
through, you go through in life, no? When you die, you're dead. You're dead. You don't No know anything emotions, anymore. yeah, no nothing. Just go. Yeah. Pero when you're still living, And you feel the pain that lingering in your heart. Na parang when you're ignored by the person you love most, especially pag affairs with that, oh my God, masakit yun. Yun yata pinakamahirap na talagang harapin na eh. Ako ilang beses na. 4 Ito, times. at hindi tayo natututo. Oh, Diba? sabi We natin, never learn. sabi natin ako, hindi na maulit ito. Paulit-ulit. Cycle lang po yan. Depende lang sa magnitude ng relasyon. Okay? Yun. Ayan. Ito namang susunod, itong relasyon naman, Vice at Ayon. Ewan ko lang, totoo ba yung lumabas? May nakita ko, di ba pinakita naman kanina, yung video na si Ayon ay umiiyak. Umiiyak dahil di umano ayon sa kwento hindi ko alam, baka fake news na naman to eh. Ayon sa kwento, may nakapagsumbong yata kay Ayon o I don't know kung may nag-post na si Vice Ganda ay merong isinakay na isang bagets, gwapong celebrity, bagets, bagong celebrity, sa kanyang Tesla car. Tesla. Baka sinakay lang naman, eh. Sinakay niya. At di umano, ang sabi daw ay parang merong something between Vice and this young boy. What's the name of the boy? Ito yata, Jaren Garcia. Jaren o Darren Garcia. Ito ay sa PBB basta Gen 11 or something. Siya ay galing sa abroad na isang musikero. He's a singer. Gwapo yung bata. Pero sabi na 18 years old lang itong batang ito. Kumbaga ito di umano ang balita na ipinalit daw ni Vice kay Ayon. Ako naman hindi naman siguro ipinalit kasi ang pagkakalam ko si Vice pa rin naman tsaka sa Ayon. Siguro baka tama ka, baka isinakay lang or baka Alam mo yung mga netizens kasi lang. mga netizens ngayon, may mga kuminsan nga cloud chaser lang mga tao yan eh. Kuminsan may mga maliliit na wala naman talagang kwenta, papalakihin para lang mapanood yung kanilang video. Pero di ba umiyak dito si Ayon Perez? I don't know kung yung iyak niya yun ay para kay Vice because of this issue. Baka dating video na yan na pinupost-post yun para lang magkaroon ng connect. Pero ang sigurado na Makakabok ni Vice. Totoo naman. Kung totoo naman. Pero ang katotohanan ay itong sa laro-laro pick na naman to na sinabi ni Vice na meron pala siyang sinuportahang eskwelahan sa syudad ng Sorsogon. Doon sa syudad ni Heart Evangelista daw, naka-mention pa. Yes. Isang school daw sa po probinsya ito, ng Sorsogon. Sa probinsya ng Sorsogon, na siyempre baluarte ito ni Sergio Chis Escudero at saka nila Heart, no? At yung school daw ay walang mga reading materials. Kaya nung malaman ni Vice, pinagawa niya yata, I don't know kung anong pinagawa niya, tsaka he provided for the reading materials. Nagpagawa ng building na tapos nagpalagay ng wifi, nagbigay ng mga reading materials. Kasi ang sabi ni Rice noong mga panahong hirap pa siya, alam niya kung ano ang pakiramdam na ganoon lang kasadlak ang buhay mo. O baka doon naiyak si Ayon, hindi kaya? Hindi sa Jaren, kundi sa kabutihan ng kanyang asawang si Vice. Parang asawa, kasal sila, di ba? Las Vegas yata, I don't know. Las Vegas yata sa kasal. They married somewhere. But ang inong ngayon, nag-ano yung mga tao, alam mo, gusto nilang isampal bigla sa mag-asawang Jesus Escudero at Heart Evangelista. Itong Vice Ganda, itong Vice Ganda, na hindi taga doon, nakapagbigay ng ganito sa mga kababayan ninyo, kayo, parang ganon yung statement. Parang gusto isampal nga kila Chis na mabuti pa to si Vice Ganda. Diyos ko, hindi naman tagaroon, pero tumulong kasi nakita niya, nasaksihan niya na wala mga reading materials. Pero ito sila Senator Escudero ay taga doon na, lugar nila, hindi man nila matulungan yung school na yun. Ganon. Pero ganon, sinabi naman ni Vice Ganda yan sa programa niya, parang hindi naman siya nagpaparinig. Pero ngayon nga, binibigyan palagi ng kulay at nire-rob ng mga netizens yung issue na to, nang sa ganun ay mapag-usapan lang at lumaki. Apektado kaya si Heart at saka si Chis? Palagay ko hindi. Parang sanay naman silang walang effect sa kanila yung mga bagay na yan Hindi na, apektado sila. Nakita mo noon, nag-speech si Senator Chis nung last speech niya, nung pinangalanan na niya si Congressman Romualdez, diba? Martin Romualdez. Diba, nakaganyan si Heart Evangelista, galit na galit. Kita ko rin yun. So may pakiramdam. Nagpapakita naman ng kanilang kung anong nararamdaman nila. Baka nasanap, na-insulto lang sila. Pero yung pagtulong, parang wala naman kasi parang gusto lang yata kumabig Ako sigurado naman ako na may natulungan naman sila. Kaya marami naman nagmahal. Pero obligasyon nila yun kasi tagaroon sila. It's a different story nga. It's a different story, yes, okay? Yes. Samantala, ang personal assistant ni Heart Evangelista na si Resty Rose ay may pahaging kay Vice Ganda na di umano'y monetized vlog naman ang ginawa niyang pagtulong sa eskwelahan sa Sorsogon. Ayan Vice! Huy!
Naiyak tuloy si Ayon. Baka meron kang iba dyan. Naku. Vice, yung ano mo, yung buhok mo hanggang dito, oh. Napaka-bonito, my God. May pangkulay. Napakan ko dito, Vice. Ganda mo, te. Nako, Vice, si Ayon, kung na-stress ka man, Ayon, diretso ka na lang sa Deluxe Spa. Sama kita doon. Huwag ka nang iyak doon. Matutuwa ka sa Deluxe Spa. Ang galing ng mga nagmamasahe. Diyan lang yan matatagpuan sa Scout Fernandez, corners Tomas Morato, tabi ng Chili's. Pagkatapos nung kain tayo ng chicken wings. Bulalo wings. Buffalo wings, bulalo At wings. sa mga Buffalo gusto naman magbakasyon, ako, nandun lang kami kahapon sa Kista Staycation. Nag-birthday si Miss Leanne Mikrat na. Yes! Grabe, may lechon! Of course! Nako! Kung gusto nyo, hindi ko talaga na wala ako. Kung gusto nyo mag-relax at may mga plano kayo na pamilya, na medyo marami kayo, 8 hanggang 12 na tao, group yung pagpunta, mag-message na kayo. Dito sa OOTD page, pwede sa OOTD page. At kapag dito sa OOTD page kayo nag-message, we will be giving you a discount sa inyong daily na rental. Papaalala ko, sa Tuesday na po, October 28 at 6 p.m., ang maidadaos yung event na Padayon Pilipinas. Ito po yung fundraising concert po namin ng Carl Balita Foundation para po ang proceeds po nito ay mapupunta sa mga nabiktima ng lindol sa Bugos City and part of Davao and any part of the country. Padayon Pilipinas. 23 artists or even more magpo-perform kasama MB40, kasama si Dulce, Vina Morales, Chad Bora, and many more. Punta lang po kayo sa St. Jude Catholic School dyan sa may San Miguel, malapit sa Malacanang, malapit sa church, no? At doon po idadaos yung concert. Let's support the victims of the earthquake. Okay? Ako na-excited ako sa ganito. Kasi na hindi dahil matagal na or nakalimutan na yung nangyaring paglindol, no? Dahil hanggang ngayon, ikaws pa rin yung mga tao doon. Yes. At saka, alam mo, nakakatuwa, more than 1 million na po ang na-raise na funds. Dito po sa concert. More pa. We need more support from mga medyo nakakaangat-angat yan ng konti. Kasi syempre, mga kababayan natin doon ay medyo apektado sobra. They lost houses, they lost their properties, some lost their lives, you know. Kaya let's support and pray for them. Ito na ang inyong pinakaabangan, ang Hula Bira! Hirahin na yan! Huhulaan lang po. Lang kasi pinag-uusapan kasi lately mula sa issue ng kay Jillian Ward, di ba? Na hindi totoo. Na hindi naman totoo na sinasabi daw ay ang mismo mga magulang pa nila ang nagdadala sa kanila sa mga kliyente. Alam mo yung parang gano'n, parang it's not really fair for Jillian, no? Pero may mga totoo talagang ganyan. Noon pa marami kami alam na ganyan. Minsan nga, may isa tayong kilalang movie actress, okay? Not so young anymore. Not so young. During her prime, no, ang ganda niya. Alam mo ba na ang tumatawag pa ang sumasagot pa sa telepono nila sa landline nila that time. Landline pa noon, no? Landline pa, wala pang cellphone masyado that time. Ay mismong nanay niya. Para mag-book sa anak niya sa mga extracurricular activities PR? dito. Hindi lang basta PR, talagang date talaga. May SEX. Oo. Kasi di ba, iba dyan, nakakaloka. Minsan, kwento ito ng isang kaibigan namin na narinig daw niya kung paano makipag-deal yung nanay. Oo, doon sa kliyente. May mga codes sila. May mga codes sila na kasi may taping siya ng 3 o'clock, di ba? So, kailangan, kahit tanghaling tapat so, kailangan matapos siya ng 1. Kasi mapupunta pa sa sunod na taping. May mga eksena. Alam mo, talagang hinatid talaga ng nanay. Sagasa ang mga trabaho? Oo, sagasa. Nakakatatlong taping siya sa isang araw. Diyos ko, gasgas na gasgas ang karir niya. Oo, dahil. Yung 3 ang kliyente mo for the day. Siyempre, malaking pera yun. Ang taping na sasabi. Mga hotel. Pero in fairness, 5-star hotel kasi maganda yung actress. Actress Tsaka ang kanyang mga kliyente, general. Congressman. That time, mga assemblyman. That time, may mga ganun pa. So talagang yun ang kinalakan niya. So kung sa pag-artista niya, ay pang visibility niya lang, yung pampataas ng premium, taas presyo. Kasi kung sa pelikula lang niya, kinita yung kanyang mga acquisitions, mga properties niya ngayon, hindi niya kikitain yun. Diyos ko, manaka-naka lang naman siya magkapelikula, tsaka per shooting day niya, mataas na yata 15,000, 20,000. Diba? So paano ka makabili ng bahay? Paano ka makabili ng magarang kotse? Paano ka magkaroon ng maraming alahas at maraming pera sa bangko? Siyempre, marami siyang sponsors. Diba? Baka sponsor lang na. Pero parang hindi talaga maano na utak ko na ang nanay mismo. Alam mo,
minsan, alam naman natin yon, may mga lumalakad talaga ng mga artista. Pero on their own, di ba, tinatago sa mga magulang nila. Kasi syempre, hindi pa payag ang mga magulang. Diyos ko, papatayan. Huwag mo lang babuyin yung anak niya, huwag niyo lang saktan ang anak niya. Pero ito ang kakaiba. Ang nanay niya mismo kausap. At ang nanay niya nagdadala. Dinadrive niya talaga. Pinagdadrive niya ang kanyang tatay, basta kasama. Ihatid ang kanyang daughter doon sa Jugawan. Imagine. Kasong bata, yung anak, no? Kumusta naman yung mental health niya, no? Mukhang ngayon nga, medyo nagde-deteriorate ng mental health Parang minsan makita mo parang every time parang may anxiety Kasi kung may ganyan kabataan ka, kailangan talaga na heal ka muna. Oo. Alam mo, it will take time, no? Pero parang sa kanya, parang it was a way of life. It was normal. It was naging normal sa kanila. That was their normal thing noong mga panahon nila. Kaya naniniwala ako na may mga magulang talaga na nagbibit-bit ng mga anak. Parang ayokong itanong sa'yo kung meron ka bang... Meron pa. May Chloe ka? Ay, meron. Pero hayaan mo na siya. Kumbaga, pinag-uusapan na natin to just to let you know, mga kaibigan, na merong ganyan. Ayoko magbigay ng clue because this is something very, very sensitive. Kumbaga, pero let's open our eyes and hearts, no? Meron talagang ganyan. Huwag kayo maniwala na, hindi totoo yan. Totoo po, nangyayari talaga. Hindi lang naman siya marami pa. Pero hindi yung kay Jillian Warda. Believe me. Magbibigay ako ng klunay. Paano ba? Ang tawag natin kay Vice Ganda, Meme Vice. Okay na yan. Okay na yan. Sige. Meme Vice Sabi Emma, kaloka ka. Ayan, mga kaibigan. Carla Tanat Nazareno of Chino Hills, California. I miss you and I love you guys. Okay? At saka si Nixon at Adela Tang. Thank you very much for the support sa nalapit na padayon na Pilipinas concert natin. Kanang Kapampangan na makalbog pa rin hanggang ngayon. Balo ko lalakas tana mo. Pero sana, mabiyasa tana keng susunod na eleksyon. Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. Wait, may nanay na magugulat pa ba tayo sa kung ano mga lumalabas sa kanyang mga bibig? Lalo na kapag puso na ang nagsalita. Ang ating minamahal, Nanay Jobert Sokal dito. Salamat na marami, anak ko. Direct Chops Manansal, napakabuting tao. Kaya madali masaktan. Alam mo na you take care always. I love you, anak. I love you. Nayayanan ko lang sa yung pagmasaktan, yung kay Derek na parang it's hitting me up until now. Na kapag talagang nagmahal ka ng buo, tapos ikaw na lang mag-isang nagmamahal, ang sakit talaga na hindi. Pero kung ako si Ellen, I will still reconsider. Kasi may anak pa sila. Yun lang yung sa akin, no? Parang sana ma-reconsider pa nila at magkabalikan pa sila. Tama yan. Sa mga hindi kagaya ng opinion ko, ang opinion mo, tandaan natin, pwede tayong mag-opinion, pwede tayong mag-comment. Dahil wala namang maling opinion sa tamang talakayan na may makapusong diskusyon. Maraming pong salamat. And to God be the glory. Bye everyone. We love you. Pangkoy, of course, sa mga pwede pa po tayong magpindot ng subscribe button dyan. Yes, oo. At saka siyempre salamat kay Michael Pangkoy, kay Leanne Miklat na nag-birthday lang kahapon. At kay Alexa, ang model ng Alaksan. At si Raymar Buado na sumisikat na. Bye everyone! Pag-uusapan, tatalakayin, iba't ibang pangyayari susuriin. Electric fan, Lay! Diyos ko, napunta na sa'yo. Umikot siya, mag-isa. Siguro kung gano'n ako. Hindi ko naman alam yun Okay. Sana ako kapag kanya matanggap ka No. Gusto kong dire-diretso para hindi ka napapagod. No. Diretso na tayo sa... And stay rolling.